there's something powerful about the concept of a light shining through darkness. And today, if I can, tuturuan po kayo ng isang simpleng technique ng evangelism na in 2 minutes, pwede niyong i-share ang gospel sa isang bata. Huwag niyong patagalin, huwag niyo namang debatihin. Ito po ay pambata, kaya tuturuan ko po kayo. Meron po akong kaibigan sa EE, na director ng EE, and he likes it. Sabi niya, this is very beautiful kasi pambata. At ito po, kumbaga sa kainan, ito ay turo-turo. Ituturo niya yung bata kay Kristo sa krus. At si Kristo po ang tulay, kaya pwede nang tumawid sa tulay. Ang title po nito ay Crossover. Sabihin mo, crossover. Mga bata, marunong ba kayong bumasa? Wow, tingnan ko nga kung talagang marunong bumasa ang mga bata. The way I present the gospel should be the way you present it. You can use other words, pero the same trajectory para madali. Okay? So, pag-aralan po yung sinasabi ko kasi mamaya, kukuha kayo ng katabi nyo at magpe-pretend sila na hindi ligtas at kayo magsishare ng gospel. Baka sa oras na ito may mga pastor na tumanggap sa Lord, maligtas kayo umaga. Babaptize natin ngayon pagka na-share natin ng gospel. Baka hindi pa sigurado eh. So, ganito po no, yung sasabihin ko, pag-aralan nyo kasi mamaya, ituturo nyo yan. Mga pastor naman kayo, kaya madali po ito. Okay? Okay ba? Ilabas nyo yung mga tracks nyo, yung good news, yung bad news, good news, crossover. Ilabas nyo yan. At mag-take na lang kayo ng mental notes. Gusto nyo panoorin ng video sa crossoverworld.com, pwede nyo panoorin ito. Para lang po sa inyo ito. 2 minutes, okay ba? Okay, eto na. Basahin nyo nga mga bata. Ito. 1, 2, 3, go! Bad news. Wow, ano ba sa Tagalog ang bad news mga bata? Masamang. Ito yung nasa gitna. Ano? Yung huli. Sino ba ang pinakabatang pastor dito? Yung edad nyo ay 12. Nandito na kayo, meron ba? Sino ang pinakabatang pastor dito? Na mahilig sa basketball, meron ba? Babae o lalaki pwedeng mag-volunteer. Sinong bata ang pinakabata? Turo nyo nga, pastor, sinong pinakabata dito? Itong singer. Ikaw ba ang pinakabata dito, kapatid? Meron pa? Sino pa ang pinakabata? Ito na lang, pwede na. Palagay nyo. Tawagin na natin. Yan. Halika dito kapatid. Pinakabata ka daw. Halika, bilisan mo. Oh, yan. Yan. Ilang taon na kaya itong bata na to? Kapatid, halika nga dito. Halika dito. Yan. Ano pong pangalan nila? Harap ka doon sa kanila. Anong pangalan? Mark Philip De Leon po. Ilang taon ka na? 32 po. Batang-bata. Batang-bata. May asawa na kayo? Meron na po. Ilan po anak? Isa pa lang po. Okay, so ganito na lang. Ngayon ay, ano ulit pangalan? Mark Philip po. Mark na lang. Philip na lang. Si Philip ay 10 years old. Philip, 10 taong gulang ka. Opo. Ako din, 10 taong gulang. Si Romy. Nagba-basketball tayo. Mahilig ka ba mag-basketball? Opo. Yan, tamang-tama. Si Philip ay basketball player. Pinagpe-pray ko si Philip na maligtas. Ako, gusto ko ma-sharean siya ng gospel. Ako din, pinagpe-pray ako. So si Philip, hindi pa nakakakilala sa Lord. Ipinagpe-pray ko na tumanggap. Ma-sharean ko ng gospel. Okay ba yun? Pero mahilig sa basketball. So basketball ang gagamitin ko. Eto na. Philip, by the way, 10 taong gulang ka. Saan ka nag-aaral? Anong elementary school mong pinag-aaralan ngayon? Doon po sa Santa Fe. Hindi noon, ikaw ngayon, dito ka nag-aaral. Saan? Saan ka nag-aaral? Doon lang po sa may school. Anong pangalan ng school? Santa Fe po. Elementary. Santa Fe Elementary School. Anong kakantahin mo? Di po ako marunong kumanta. Baka magsiuwi at... Philip, 10 years old. May crush ka? Wala po. Huwag ka muna nga alembong, bata ka pa. Yan. Ito na lang,
Pwede bang gamitin ko yung, Philip, pinagpe-pray kita eh. Gusto ko sanang i-share sa iyo yung mabuting balita na gusto ko kasi makakilala ka kay Lord. Okay lang ba? Barkada tayo eh. 2 minutes lang hihingin ko sa iyo. Pwede? Pwede po. 2 minutes lang. Ito na. Ilabas nyo ngayon yung good news, bad news. Yan. Gamitin nyo muna yan. Okay? Pero, mga bata, tingnan nyo yung bola. Anong nakikita nyo sa bola, sa guhit ng bola? Ito. Ano? Mga bata, nakita mo ba ito, Philip? Ano to? Ito, may cross po. Yun. May cross. Salamat, kapatid. Galing ng may bahay ko. Nakita niyo yung cross, yan ang gagamitin ko. Mga bata, basahin nyo nga yun. 1, 2, 3. Yung maitim. Alam mo ba, alam ko naman, Philip, mabuting bata ka. Hindi ko pa naman siguro nakapatay ng tao, nagnakaw sa bangko, o ng rape. Good boy ka, di ba? Good boy? Medyo po. Medyo. Makulit ito. Sabihin mo na lang, opo. Ayan. Mga bata, alam ko naman mababait kayo, mabubuti. Pakitaas nyo ang kamay nyo kung mabuting bata kayo. This is a game, so raise your hand. Palakpakan natin ang mabubuting bata! Hina naman ang palakpak. Palakpakan natin! Yay! Pati yung nasa likod na mabubuti kayo. Taas ang kamay na mabubuti dyan. Sigaw kayo, yay! O yun, nakikinig. Siloso po ako pag di kayo nakikinig, hahabaan ko to. So, nandito ka, kapatid. Si God nasa kabila, yun ang bad news. Ayan. Oh, thank you po, kapatid. Pastor Arnes Yasanya po. Taga May Kawayan, Bulacan. Bad news is, napahiwalay tayo kay Lord dahil sa kasalanan. Mga mabubuting bata, can I ask you a question? Nagsinungaling ka na ba kahit minsan lang, kahit white lie? Sino sa inyong nagsinungaling na good boy, good girl? Taas nyo ang kamay. Taas nyo ng kamay nyo. Wag na kayo maya. Good boy pala kayo. Pero kung minsan, good liars din kayo. Palakpakan natin ang mga good liars. O, tinan mo, tumatawa kayo. Sinabi ko nang sinungaling kayo. Kasi bata lang ang kausap. Sino sa inyo nang hiram ng ballpen, nalimutang isole? Pencil. Bond paper. Barya ni tatay. Ay, dumami. Kung hindi nyo sinole, magnanakaw ka. Good magnanakaw. Pero good girl, ha? Good boy, ha? Good liar, good magnanakaw. Sino sa inyo, nagalit ka na? Sino sa inyo nagalit na? Kung walang dahilan, ba't nagalit? Good mamamatay tao. By the way, 3 batas pa lang yan sa 10 Commandments. May 7 pa ako. Gusto mo pa? Tama na po. In short, we're all sinners kasi only perfect people can go to heaven. So, kapatid, apparently, just like me, hindi ka perfect. Lahat tayo makasalanan. Yun ang bad news. Sabihin mo nga kastabi mo, yun ang bad news. Yeah, masama. Kaya ang kamatayan, yun ang bunga nun, separation from God. Very sad. Pero, Philip, may good news ako. For God so loved the world that He gave His Son. Binigyan tayo ng tulay pabalik kay Lord. Yun ang krus ni Kristo. Amen? Parang mahina ang amen. Hindi, parang hindi kayo excited sa cross. Because the cross is the answer. Doon tayo excited, for God so loved the world. Eto na. Ang kaligtasan, just like anything, is a gift. Like OCC box, that's a gift. Bibigyan kita ng regalo, kapatid. Libre. Okay lang ba? Mahilig ka naman sa basketball, bibigyan kita ng bola. Okay? Palagay nyo kaya, tanggapin niya yung libreng regalo? Kung palagay nyo, tatanggapin, ipadyak nyo yung mga paan nyo. Yan. Sini-cheer ka, kapatid. Ito na, oh. Wow. Tinanggap niya. Okay, dahil tinanggap mo, thank you po, kapatid. Dahil tinanggap mo, anong sasabihin mo? Thank you po. Ang kaligtasan, ganyan lang, ganyan kasimple, tinatanggap.
Sabi niya, thank you. Kala ko sasabihin niya, magkano ang utang ko? 2,500. O, sa'yo na. Hindi. Libreng regalo. Iyan ang kaligtasan. Kapatid, tapos na ang presentation. Sa isip ng bata, mahal ako ni Lord. Binigay niya yung anak niya bilang regalo. Pwede na akong pumunta sa heaven. Mga bata, sino sa inyong nakakita na ng tulay? Taas nga, tulay. Kung di pa kayo nakakita ng tulay, kawawa naman kayo. Ito ang totoong tulay, pabalik sa Diyos. Bawat bata, alam nila si Kristo'y namatay para sa kanila. Isang tanong na lang para mapunta na sa iyong bola talaga. Basahin nyo 1, yung itim. Ano yung sumunod? Dakilang regalo. Anong sumunod? John 5:24. Kaya nandyan sa Bible, sa bola yan, John 5:24. Ang sabi ng John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes the one who sent me, you have everlasting life, eternal life, and will not be judged, but crossed over from death to life. Huling tanong para papaupuin na kita. Nasaan ka? Nandito ka ba sa kabila ng tulay? Tumanggap ka na? Nasa kabila? O baka nasa gitna ka pa? Pinag-iisipan mo pa ito? Magandang pag-isipan yan kung di ka pa sure. Nasaan ka dyan? Nasa crossover na po. Nandun ka na sa kabila. Kailan mo ginawa yon? Ngayon po, sinabi niyo po eh. Matalinong bata. Hopefully, ginawa niya na yung pagtanggap. Kundi kahabag-habag ang ministry nito. The blind leading the blind nito. Ang point po, sabi niya, sa kabila na rin siya tumanggap. Pag tinanong niyo ang bata, alam mo kung saan ituturo? 99%. Tuturo niya dito o sa gitna. Anong sasabihin mo? Congratulations. You're almost there. Would you give me the privilege to pray for you if you're ready? Yun na yun. Tatanggap. Tingnan nyo sa likod ng trucks nyo. Meron na yan na paano tumanggap. Simpleng prayer. Paano i-follow up? Magbasa ka ng Bible, mag-pray, maghanap ka ng church. Yung simpleng truck lang, di ba? Ganyan lang ang sinasabi natin eh. Ito na lang ang dulo. Pag sinabi niya na nasa gitna, mag-pray na kayo. Pag sinabi niya hindi pa ako ready, sabihin mo lang, okay, alam ko pinag-iisipan yan. Pero pwede ba every time, from time to time, maglaro tayo ng basketball, pwede ko bang i-revisit yung conversation natin para maituloy ko hanggang sa dulo, masigurado mo. Tama ba? Is this okay? Is this okay with you? Is this easy? Is this practical? It makes sense to anybody, especially children. Pwede mo din gamitin sa adult ito, lalo na yung mga isip bata, katulad ko. Pwedeng gamitin sa young people. The thought is, pag nag-pray, last question, kanina sabi mo, nasa gitna ka. Ngayon tumanggap ka na, nasaan ka na? Nasa heaven na po. Namatay na agad, advance talaga to. Nag-crossover ka na sa kabila. Na. Papakita mo na yung assurance of salvation sa Kanya. Amen? Is this a big help to you? Simple lang, no? O kapatid, may bola ka na. Pwede ka na umuwi. Uwi na na. Mag-stay ka muna ng konti. Ngayon, eto na ang talagang sukatan ng talino. Titingnan ko kung na-absorb nyo to. Kumuha kayo ng partner nyo, katabi nyo. Yung senior ko, gamitin nyo tong truck ngayon. Yung isang truck, wala akong truck dito eh. Huwag nyo munang, pero, eto, dahil nakita nyo ng minodel ko, 2 minutes lang. Bibilisan nyo kasi, at yung kakausapin naman, huwag nyo naman debatihin. Huwag nyo nang questionin, may hell ba o hindi? Totoo ba yung Bible? Huwag na muna yan. Alam mo naman mga pastor, papahirapan nyo nag-witness eh. Pero ito, yun lang ginawa ko.
Yung isa sa inyo magsishare. Yung isa si sharean. So kuha kayo ng partner nyo. Kapatid, kuha ka ng kapartner mo. Mahirap mag-share ng mag-isa. Kausapin mo yung sarili mo. Ito, yung kapatid, hindi ka nga dito, tabihan mo nga ito. O, kuha kayo ng katabi nyo, ha? Dapat may witnessan. Walang hindi kasali. Ha? 1 minute, 2 minutes lang. Si Tita Kay, may time ito. Tatimingan kayo, ha? Okay. Anong isi-share nyo? 3 bagay lang. Ano yung una? Ano yung sumunod? Ano yung sumunod? Meron din 3 tanong. Alam ko na mabuting bata ka. I-assume mo yon. Alam ko mabuting bata ka. Kasi sa Philippines, lahat ng tao mabuti. Pag sinabi mo makasalanan ka, patay ka. Sabihin mo mabuti ka. Sabihin mo mabuti ka. Mabuti kang tao. Mabuti kang bata. Ang tanong ko lang, nagsinungaling ka na ba? Nanghiram ka na bang hindi sa'yo? Nagalit ka na ba? Yes. Opo. 3 pa lang yun. May 7 pa ako. Sabihin mo lang na makasalanan. Romans 3:23. Pangalawa, i-share na ang gospel ay gift. Gamitin mo yung bola, gamitin mo yung cellphone, kahit ano. Para lang ipakita ang regalo, kahit nasaan ka pwede ito. Pangatlo, question, nasaan ka? Nakita mo yung huli kong tanong, pag binigyan ka ng regalo, anong tanong? Anong sasabihin mo? Pag binigyan ka ng regalo, anong sasabihin mo? Pag binigyan ka ng regalo, anong sasabihin mo? Thank you. Ang kaligtasan ay ganun din, free gift. Huling tanong, nasaan ka? Nandito ka ba? Tumanggap ka na? O nasa gitna ka pa? Doon na nagkakatalo. Ready? 2 minutes, Tita Kay. Huwag kayong kukurap. Tapusin nyo agad. Ha? Ready? On your mark, get set. Ready na? Go! 2 minutes.